sitwasyon ng buhay natin ngayon ay hindi natin maipagkakailan kung gaano naging mabuti ang Diyos sa ating buhay. Mga oras na patuloy na sinasakop ang ating isipan ng mga problema, mga pagsubok, pero napakabuti ng Diyos pa rin sa atin. May ginagamit siyang mga tao upang mabless tayo tulad ng ating mga workers, tulad ng mga ganitong e-worship na sabay-sabay tayong nakakapagkinig ng salita ng Diyos. Yung mga panahon na nalulugmok tayo ay napakabuti ng Diyos at patuloy pa rin tayong binabangon. Nung tayo naging mahina, patuloy pa rin na binibigyan tayo ng kalakasan ng ating Panginoon. Ganon kabuti ang ating Panginoon sa ating buhay. Simula pa lang ng pagkising natin sa umaga hanggang sa pagtulog natin sa gabi, ay talagang ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagmimimpi sa ating buhay. Kaya mga kapatid, nararapat lamang na alayan natin siya ng pasasalamat at pagsamba dahil araw niya ngayon ay gustong-gusto niya at nananabik naman siya na tanggapin ang ating mga papurit pasasalamat. Kaya inaanyayahan ko po kayo lahat, sabahin natin at awitan natin ang ating Diyos na buhay dahil ito ay kanyang araw at para lamang ito sa kanya. Sabay-sabay tayo magdiwang at pasalamatan siya sa awiting ito. La 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 la. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus, Jesus. You are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus, Jesus. You are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus, Jesus. You're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. 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 Amen, Lord. Maraming salamat
salamat po sa inyong katangian, Panginoon, dahil sobrang ramdam po namin kung gaano kalakas ang aming Diyos na pinaglilingkuran. Kaya Panginoon, sa mga oras pong ito, nais po namin ihayag sa mga nakapaligid sa amin, sa mga nakakakita sa amin, Panginoon, sa mga nakakarinig sa amin, kung gaano ka naging mabuti sa aming buhay, Panginoon. Sa lahat ng mga oras na dumadaan ay hindi po nagmimintis ang iyong kabutihan. Kaya Lord, tanggapin niyo po at masayahan ka po nawa, Panginoon, sa bawat liriko ng awitin na ito, Panginoon, dahil nais po naming pasayahin ka habang inaawit namin ito para sa inyo. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay in my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Oh, I have lived on the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing on the goodness of God. Yeah. Cause your goodness is running after, it's running after me. Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my
goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan po sa aming buhay. Lord, sa aming pong paggising, sa pagmulat ng aming mga mata, sobra po naming ramdam kung gaano ka napakabuti, Panginoon. Patuloy pong naming nakikita ang iyong biyaya sa amin. Patuloy po naming nadarama ang iyong pagmamahal, Panginoon, para sa amin. Kaya Lord, sa umaga pong ito, nais ka po naming alayan ang aming pagsamba, Panginoon. Dahil nararapat ka lamang po na tumanggap ng pagsamba ng iyong mga nilikha. Kami po, Panginoon, na nagkakaisa sa araw na ito upang papurihan ka, upang awitan at luwalatiin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil hindi po nagmimintis ang iyong kabutihan. Hindi po nababawasan ng aming mga pagkukulang, ng aming mga kahinaan, ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at ang iyong kadakilaan po at katapatan sa aming buhay. Panginoon, sa aming pong pagpapatuloy, patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso at ang aming mga isipan, Panginoon. At ibuhos niyo po ang lahat ng pagpapala, ang lahat ng kapayapaan, Panginoon, sa amin. Dito lamang po aming pinapasalamatan at dinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Amen. Isang mapagpalang araw sa inyo, mga ka-e-worship ko dyan sa Panginoon na nandito sa Pilipinas at maging sa nasa ibang bansa o lupalop ng ating mundo. Today is Sunday na naman at tayo po ay nagtipon-tipon virtually upang sumamba sa ating Panginoong Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kamusta po kayo dyan sa inyong kanya-kanyang tahanan? Tayo po ba ay nakapag-adjust na sa sitwasyon natin ngayon? Tayo po ba ay nakabalik na sa ating kanya-kanyang kasanayan kahit na naiiba ngayon ang sitwasyon natin? Sa akin pong pagkakaalam ay first time ko pong nakaranas ng ganito na nagkaroon ng malawakan pang buong mundo at matagal na lockdown. Dati po kasi napapanood ko lamang po ito, yung pandemic na to, yung pandemyang ito sa mga pelikula. Pero ngayon po ay naranasan po natin. Alam ko po na merong layunin ng Panginoong Diyos sa kabila ng ating nararanasan. Do you believe so? At kahit na ganito yung nararanasan natin sa araw-araw, alam po nating mga Kristiyano na nandyan ang Diyos, hindi tayo pababayaan, sasamahan tayo, He is going to provide all our needs. Amen? At dahil ganon, dahil sa dakilang katapatan ng ating Panginoong Diyos, tayo rin po ay gugunita sa ating pagsamba sa Kanya every Sunday. Kahit na hindi tayo nakakalabas, tayo ay nagtitipon-tipon pa rin virtually. And we only have one purpose, and that is to glorify, to give worship, honor, glory to our God, our Savior, and our Lord Jesus Christ. Amen po ba yan? Batiin nyo nga po ang inyong katabi, sabihin nyo sa Kanya, Happy E-Worship Sunday to you. Tayo po ay nasa pang-apat na pong part ng ating series, Katuwirang Ipinaglaban. At ang topic po natin ngayon ay Resurrection, the Proof of Justification. Sabihin nyo nga po, Resurrection. At pag-usapan po natin dito na ang resurrection ay proof, patunay ng ating justification. Okay? I would like to give credits to the two books that I've inaral ko po, binasa ko po, nang sa gayon ay naging posible po yung ating pag-aaral ngayon. Dahil sabi ko nga po, nung mga nakaraang Sunday, ang pag-aaral po natin ay doctrinal. It is about the doctrine of soteriology or doctrine of salvation. The first book po ay yung Saved by Faith Alone by Sam Doherty. At yung pangalawang book po ay Dispensational Theology ni Charles Baker. Ayan po, no? The price of justification is the death of Jesus Christ. Yan po yung ipinambayad upang tayo ay mapawalang sala, ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. And we learn that
sa pamamagitan po ng ating previous e-worship no mga nakaraang Sunday. Sabihin nyo nga po, one way. There is only one way by which the sinner could be saved. At the same time, satisfy the claims of God's righteousness and justice. Isa lamang po ang paraan kung saan ang isang makasalanan ay maligtas. At the same time, masatisfy po ang claims ng Diyos patungkol sa righteousness and justice. There was only one way that the penalty of the sinner's sin could be fully paid. Isa lamang po ang paraan. This one way was the death of our Lord Jesus Christ. Amen. Alam niyo po yung justification. Justification cost me nothing, but it cost God everything. Do you believe that? Wala tayong ginawang effort for us to be justified. Just to believe on God. Just to believe sa kanyang ginawa na siya'y namatay, inilibing at nabuhay muli, and nothing more. But it cost God everything. Yung kanyang sariling buhay, yung nag-iisang anak ng Diyos, Ama na kinaluluguran niya at pinakamamahal niya sa lahat, ay kanyang sinakripisyo as a propitiation. As a substitute na tayo dapat ang parusahan pero siya na lang. At yun pong justification na yun, it cost God everything. The price of our justification and the only possible basis for it was the blood of Jesus Christ and His atoning in His sacrificial death on the cross. Ang ipinambayad po niya ay ang sariling buhay niya sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na pinambuhos doon sa krus ng Kalbaryo. We are going to read a few verses from Romans chapter 3 verse 24 and 25. Dahil po yung sa apat na series na ito, ang ating pong naging text ay ang the book of Romans. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith. May mga ilang bagay po tayong ipupunto sa verses na ito. Una, justified freely. Sabi nyo nga po, libre. Tayo po ay pinawalang sala ng libre. That's number one. Number two, by His grace. Tayo po ay pinawalang sala ng libre sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. If it's for free, therefore it is only by the grace of God. Amen. We cannot afford justification. We cannot afford salvation. We cannot even save ourselves. Kahit na gawin natin ang lahat nating makakaya, kaya nga binigay ito ng ating Panginoong Diyos bilang libre sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. The third point po na mababasa po natin sa verse na ito ay redemption that is in Christ Jesus. There is no redemption beside Jesus Christ. Do you believe that? Wala pong redemption, wala pong pagliligtas sa labas ng ating Panginoong Hesukristo. At ang next point po ay propitiation by His blood. At ang kanyang iniredeem sa ating mga kasalanan ay ang kanyang banal na dugo. Through faith, sabi nyo nga po, through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. And we can respond to the grace of God by means of our faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga po, every Sunday, paulit-ulit ko pong tinatanong sa ating lahat, do you believe that Jesus died on the cross? That He was buried and that He rose again after 3 days? Because that is the gospel that can save at this point of time. Yan po yung mabuting balita na nakakaligtas po sa atin upang hindi na po tayo mapunta doon sa impyerno, kundi kamtan natin ang buhay na walang hanggan doon sa langit. Again, we are going to read another verse from Romans chapter 5, verse 8 until verse 9. Samahan niyo po ako. But God demonstrated His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more than, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Praise the Lord for His word. Sabi niyo nga po, demonstrate. Alam niyo po, yung pagmamahal ng Diyos sa atin ay pagmamahal na may gawa, hindi lamang sa salita. God demonstrated His love for us by means of His own death on the cross. Christ died for us, according to the verse. Now,
we've been justified by His blood, and we shall be saved from wrath. And what is that? That is the lake of fire. Yung lahat po ng makasalanan itatapon sa dagat-dagatang apoy, at tayo ay nailigtas na po sa ganyang klaseng wrath, sa wrath of God, through Him, through Jesus Christ. Amen? Naunawaan mo na ba ng lubos ang matinding sakripisyong ginawa ni Jesus Christ para sa iyo? Naunawaan mo na ba ng lubos ang kanyang matinding paghihirap na tiniis upang ikaw at ako ay mapawalang sala? Amen? Bago po tayo lumalim sa ating pag-aaral, saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at pinakamakapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong dakilang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na iyong ipinabuhos ang inyong banal na dugo upang bayaran ang aming mga nagawang kasalanan. At ang sinumang manampalataya sa inyong ginawa na kayo'y namatay, inilibing at nabuhay muli, ay hinugasan po ng inyong banal na dugo sa lahat ng kanyang ginawang kasalanan. Kaya po kami ngayon ay pwede na pong makapag-worship sa inyo, makipag-ugnayan sa inyo sa spirito at katotohanan. Maraming salamat po, Panginoon, dahil kami inyong tinawag na mga anak. And Lord God, habang tatapusin po namin ang ikaapat sa seryeng ito about katuwirang ipinaglaban, ay naway lubusan po namin itong maintindihan at pakiusap, Ama, kami po ay nananawagan sa banal na Espiritu Santo to teach us. We humble ourselves before the throne of your grace at this point of time, Heavenly Father, and we are asking forgiveness for all the sins that we've committed from the way we think, we say, and we act. And we thank you, Lord, for your never-ending forgiveness. Thank you, Lord, for imputing us the righteousness of your Son, Jesus Christ. Thank you, Lord, for seeing us as holy. Thank you, Lord, for accepting us. Thank you, Lord, for saving us. Thank you, Lord, for loving us. And Lord, please speak, because your children are now ready to listen to you. Please guide the tongue of your servant, and please guide the ears and the hearts of the listeners. May you be glorified in this message. In Jesus' name, amen. We will talk about resurrection as the proof of our justification. In this message, I only have 3 points. Again, 3 puntos po ulit. At ang lahat po ay nagsisimula sa letter S. Are you ready for the message? Point number 1, satisfactory and sufficient. Alam nyo po, yung resurrection, yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ay nakapagdulot sa Diyos Ama ng satisfaction, at ito po ay sapat sa ating pagliligtas. Sa pagliligtas po sa atin sa ating mga kasalanan. Do you believe that? Alam niyo po, mahirap ang maging satisfied o maging kontento, lalo na kung ang isang bagay ay hindi sapat or sufficient. Do you agree? Example, kulang ang pagkain, kauwi mo lang ng bahay. Ano pagkain? Ano ba naman yan? Muntik na ako maubusan. Grabe, no? Example, kulang ang pera. Ang example po sa pagbabiyahe, no? Ako po mahilig magbiyahe before lockdown. Every month po ay ako po yung nagbabiyahe papuntang Manila. Alam niyo po, ang hirap magbiyahe kapag saktong-sakto lamang ang pera, lalo na kung kulang pa. Another example, kulang na baon. Buti na lang ngayon ay home-based. Asa ka pa na magkakabaon ka, no? Di ba, no? Alam niyo yun, kapag dahil home-based ang pag-aaral, sasabihin na lang sa'yo ng mama mo, may sobrang kanin at ulam pa dyan, yan na lang kainin mo, yan na lang baon mo. Grabe, no? Example, kulang na effort. Di ba, no? Ang daming nadidismaya dahil kulang ang effort. Another one, alam nyo, bakit kasi bilang tao, mahirap sa atin na maging kontento dahil ang mga bagay-bagay sa paligid natin ay hindi perpekto at tayo mismo ay hindi perpekto. Kaya nga po, it is very normal for us humans to be dismayed. Okay? At alam nyo po ba, ang pinakamahirap i-please sa lahat ay ang Diyos. Do you believe that? Kung hard to please ka, mas mahirap i-please ang Diyos. Why? Because the requirement is complete holiness. For you to be able to please God, dapat ikaw ay holy. Walang kasalanan. Ang sabi po ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Wala ni isang nakapasa sa pagpiplease sa Diyos. Dahil ang lahat ay nagkasala, right? Except Jesus during His incarnation. Alam niyo po si Jesus, kailanman hindi nagkasala. Sinunod ang lahat
ang nasa kautusan at naging masunurin sa ultimate command ng Ama ang mamatay sa krus upang bayaran ang kasalanan ng buong mundo. Hindi man natin ma-please ang ating Panginoong Diyos, na please naman siya ng kanyang anak. At kapag tinanggap mo si Jesus Christ na anak ng Diyos sa iyong buhay as Savior and as your Lord, ang righteousness ng ating Panginoong Jesucristo will be imputed to you. Ibibigay sa iyo, ipapasa sa iyo, itatransfer sa iyo ang righteousness ng ating Panginoong Jesucristo, at ang tawag po diyan ay imputation. And because of that, we can now please God. At saka lang na-satisfy ang Diyos Ama. Amen. Do you agree? Okay? Sa pamamagitan ng resurrection o pagkabuhay muli ni Jesus Christ, God made a declaration to the whole universe, I have accepted the atonement made by my Son. Di ba, no? Nung nabuhay muli si Jesus Christ, galing sa kamatayan, dahil siya'y na-crucify po, inilibing at nabuhay muli. Parang gumawa ng deklarasyon ang Diyos Ama na, I have accepted the atonement made by my Son. Ang sabi po ng Romans 4:25, who was delivered up because of our offenses and was raised because of our justification. Dalawang bagay po dyan. Una, delivered up. Pangalawa po, raised up. Ano po yung delivered up? Siya po ay was crucified, was hanged on the cross dahil sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Jesus Christ's life was delivered on the cross at siya po ay namatay doon upang pagdusahan, pagbayaran ng ating mga nagawang kasalanan. And He was raised up. He was resurrected because of our justification. Yan po yung ibig sabihin ng verse na binasa po natin. Jesus Christ was raised again from the dead to show that His death for our offenses was satisfactory and sufficient. Amen. And also to prove that we who believe in Him are truly justified. Makinig ka po kapatid, makinig ka kaibigan. The purpose of Jesus' death was to atone for our sins. And the main purpose of His resurrection was to prove that our sins have been atoned for. Amen ba yun? Yan po yung layunin ng kamatayan ni Jesus, upang bayaran ng ating ginawang kasalanan, at ang layunin naman po ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo ay upang mapatunayan ng ating mga kasalanan ay nabayaran na niya. Amen. Ang layunin po ng kamatayan ni Jesus ay hindi para gayahin kapag Holy Week. Okay? Ang iba po kasi nagpapapako din sa krus, pagtupad sa panata, paghingi ng kapatawaran sa nagawang kasalanan, pagpapahayag ng pagpapasalamat sa biyayang natanggap. Ang iba, nagpapapako sa krus dahil nag-aasam ng milagro, yung mga nagpapanata po, mga deboto. Ang iba naman po, nag-aasam ng pagaling mula sa karamdaman at iba pang dahilan. Hindi po yan ang purpose ng Jesus crucifixion. Hindi po upang gayahin po natin. Ang purpose po ng death of Jesus was to atone for our sins. Was to pay the penalty of our sins, because the wages of sin is death. Amen. Not our death, but only the death of a sinless man, and that is none other than Jesus Christ. Pakisabi po, sinless. Kaya nga po sa Old Testament, ang type of Christ ay lamb. Tama po? Pagkasalabi po nating type ay representation of. So, ang lamb po, yung karnero po sa Old Testament, ay a type or a representation of Jesus Christ. Alam niyo po, kapag kukuha sila ng lamb upang i-offer sa Panginoong Diyos, kapag sila ay nagkakasala, kailangang panganay, kailangang pinakamalusog, pinakamalinis, walang sugat, walang garapata, walang bahid, etc., etc. Because that signifies Christ as holy, spotless, pure, righteous. Amen? Kaya nga po, dapat ang Savior natin ay walang kasalanan. At si Lord Jesus Christ lamang po ang pumasa to be our Savior. Amen? Siya po yung in-offer, siya po yung namatay doon sa cross as our lamb, as the lamb, as a substitute. Alam niyo po, ang layunin ng resurrection ay upang patunayan na binayaran na ang ating mga kasalanan. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, bayad ka na. Hindi man sa iyong practical na utang,
sinisingil ka, siguro ng Bombay, siguro ng kumare mo. But you know what? Yung pinaka-matinding utang natin, at yun ang kasalanan, at babayaran dapat natin yun sa impyerno, binayaran na ng ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah! Purihin natin ang Panginoong Diyos sa mga oras na ito dahil binayaran na niya ang ating mga ginawang kasalanan na sa halip na tayo ang parusahan, siya na lang. Natanggap natin ng libre ang biyaya at ang ating tugon lamang ay pananampalataya. Amen? Hindi mo na kailangan ng milagro dahil ang pinaka-the best na milagro ay ang mapawalang sala ka sa lahat ng ginawa mong kasalanan. Amen? Nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Savior and Lord, pinawalang sala ka na. You've been justified. Ang pagkabuhay muli ni Jesus ay sapat ng pruweba na tayo nga ay pinawalang sala at kontento ang Diyos Ama sa ginawa ng kanyang anak na pagtubo sa krus ng Kalbaryo. So that's all about satisfactory and sufficient. Kontento ang Diyos Ama sa ginawa ng kanyang anak. Hindi siya makontento sa ating kabaitan, sa ating pagiging relihiyoso, sa ating pananalangin. Naging kontento lamang ang Diyos Ama sa ginawa ng kanyang anak na pagtutubos doon sa krus ng Kalbaryo. At ang sino man pong tanggapin si Jesus Christ as Savior and Lord sa kanyang buhay, ibibigay sa kanya, ipagkakaloob sa kanya, ililipat sa kanya ang righteousness ng ating Panginoong Hesukristo. At kung tawagin po yan ay imputation. Yan po yung pinag-usapan natin nung mga nakaraang linggo. Tapos na po tayo sa point number 1 and we will move on to point number 2. Point number 2, another S is sign for skeptics. Sinyalis daw po sa mga skeptics. Alam niyo po ano yung mga skeptical na tao? Ito po ang yung mga taong not easily convinced or having doubt. Sila po yung laging mga nagdududa. Sabi daw po nila, sabi ng mga narinig ko po, sabi daw po nila ang pinaka-skeptics daw na tao sa mundo ay mga babae. Tama ba? Uy, peace tayo mga girls ha. Example, wife. Saan ka naman ang galing? Di ba? May mga pagdududa. Yung tanong na may pagdududa agad. Tapos ito pa yung mga tanong yung sunod. Ito lang ba talaga yung sweldo mo? Di ba no? Hindi ako maniniwala na ito lang ang sweldo mo. Uy, mahal. Madami tayong binayaran. Ito lang natira. Di nga. Mga skeptic, no? Bakit nakakangamoy kang pabango ng babae? Ayan na. Ayan tuloy si husband, todo prueba, todo bigay prueba o palusot. Biro lamang po. Another example, yung mga nanay, no? Mga skeptics daw din po sila. Bakit gabi ka na naman umuwi? Saan ka galing? Mga project, school. Maniwala. Alam mo na, papunta ka pa lang, pauwi na kami. Mga ganun naman, no? Tapos, saan mo ba talaga ginastos yung allowance mo? Mga ganyan, no? Mga skeptic talaga, no? Hindi agad maniniwala sa mga rason natin. Nag-aaral ka ba talaga ng mabuti? Ayan, nagkaloko-loko na. Lagot ka. Pangatlo po sa listahan yung mga kapatid na babae. Peace. Di ba, no? Alam mo yung mga kapatid na babae, minsan sumbongera mga yan. Ma, si kuya, may tinatago sa bag. Tapos, wala. Di ba, no? Ma, si kuya, nangangamoy yosi, mga skeptics kasi, no? Si kuya may girlfriend, Tapos ang mamaldita pa, no? Kaya kailangan mo ng katakot-takot na paliwanag. Bakit ganun daw sila? Kasi meron daw po silang third sense na kung tawagin ay kutob. Okay? Alam niyo po, ang maganda sa mga taong ganito ay for check and balance. Tama po. Yan po yung advantage naman ng mga skeptic na tao, for check and balance. To prove whether something is right or wrong, to prove whether something is true or false. Tama po yan. Alam niyo po, the importance and the value of the resurrection of Jesus Christ were clearly illustrated by his response when the Pharisees requested a sign to prove that he claims that the claims he had made were true. Alam niyo po yung mga skeptics po sa babasahin po nating verses ay kung tawagin po nating mga Pharisees. Naghanap po sila ng senyales sa ating Panginoong Hesukristo upang mapatunayan ni Lord Jesus na ang kanyang mga claims about himself are true. Basahin po natin Matthew chapter 12 verse 38. Ang sabi ng mga Pharisees, "Teacher, we want to see a sign." Alam mo mga skeptics, hihingi yan ng sign tapos hindi naman maniniwala sa bandang huli. Nakakainis, no? May mga pagdududa pa din. Kaya nga, sinagot ni Lord Jesus ang mga to in Matthew chapter 12, verse 39 until verse 40. Sabayan niyo po ako sa pagbabasa.
But he answered and said to them, an evil and adulterated generation seeks after a sign, and no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Alam niyo po ang lesson na practical lesson na matututunan po natin sa verses na binasa natin. God's answer to all inquiry are already in the Bible. Do you believe that? Lahat po ng kasagutan sa ating mga tanong ay nandun na po sa Biblia. Babasahin na lang po natin. Hingi tayo ng hingi ng sign patungkol sa mga bagay-bagay. Tamad naman tayo magbasa at mag-aral ng Bible. Minsan binabasa pero hindi naman talaga inuunawa. Diba no? But to be fair, these skeptics, these Pharisees, are well-read. Kaya kabisado nila ang law, ang Old Testament. They just don't believe that Jesus Christ is the Messiah, the promised King, or the promised Savior. That's why Jesus gave them a very illustrative sign from the experience of Prophet Jonah. Alam niyo po sa binasa natin, Jonah is a type, a representation of the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Yes, you heard me right. Maging si Jonah po, ay naging type, naging representation ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Let's first talk about the death. Si Jonah, ang nirepresent ng death ni Jesus Christ ay yung pagtapon sa kanya sa stormy sea. Tama no? Alam niyo po yung kwento, di ba? Dahil nagtago siya, tumakas siya sa mission na pinapagawa sa kanya ng Diyos, pumunta siya sa Tarsis instead na pumunta doon sa Nineveh. Kaya ang Diyos nagpadala ng bagyo at mamamatay silang lahat, kaya inako ni Jonah ang pagkakasala. Sabi niya, kapag itapon ninyo ako sa dagat, titigil ang bagyo. Kaya yun nga ang ginawa, no? Itinapon siya sa nagngingit-ngit at binabagyong dagat. Yun po, ang sinisignify po noon ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. And what about the burial of Jesus Christ, Pastor? When he was swallowed by the great fish, and that represents the burial. No, yan po yung pag-represent sa pagkalibing ng ating Panginoon, where Jonah stayed for 3 days and 3 nights, right? Kaya nga po si Jesus Christ, nung siya nilibing, after 3 days and 3 nights, He rose again. He was resurrected. At yan po naman ay nai-represent when Jonah came out from the great fish. Nung niluwa na po siya ng malaking isda, malapit na po doon sa dalampasigan ng Nineveh, yun po yung nirepresent po noon ay ang pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo. Naintindihan nyo na po ba the life of Jonah as a type of Jesus' death, burial, and resurrection? Jesus told them that His resurrection would be a sign and that it would be God's final proof that all He had said about Himself was true. Amen. And that His redeeming work on the cross had fully satisfied His Father's will and justice. Yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo ay matinding pruweba ng ang ating pananampalataya at ang lahat ng claims ni Jesus Christ about Himself are true. Amen. Alam niyo po, the skeptics nowadays are not satisfied regarding the death, burial, and resurrection of Jesus Christ as the gospel towards salvation of our soul. Hindi daw sapat na maniwala sa kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay muli. Kailangan pa daw ng mabuting gawa, umanib sa relihiyon at gawin ng mga sakramento. Kaya po ang dami pong skeptics patungkol sa kung paano daw po maililigtas ang kaluluwa ng isang makasalanan. Dahil po ang pinipreach po natin ay maniwala sa ginawa ni Jesus Christ na siya'y namatay, inilibing at nabuhay muli. That is the grace of God na kailangan nating tanggapin ng may pananampalataya. Panampalatayanan natin yun ng ating buong puso at tayo'y maliligtas. Alam niyo po sa mga nabanggit ko kanina yung mabuting gawa, umanib sa relihiyon, ang mga ito po ay hindi masama. Amen? Kagaya po ng paggawa ng mabuti at pag-anib sa relihiyon, may kanya-kanyang magandang layunin ang mga iyan. Ngunit ang gospel for salvation is none other than the death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Let's read 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 8. Medyo mahaba po ito. Sabayan niyo po ako. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel, andyan po yung gospel of the gospel I preached to you, which you receive and on which you have taken your stand. By this gospel, you are saved. Ano daw po?
By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. For what I received I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas, and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. Yun po yung gospel na nakakaligtas. Ang linaw po binasa natin. No? Ano sabi po sa binasa natin? By this gospel, you are saved. Ano daw po yung gospel? That Christ died for our sins. That's the first one. That he was buried. That's the second one. And that he was raised on the third day. Yan po yung gospel na nakakaligtas ngayon. Alam niyo po yung sign na hinihingi ng mga Pariseo kay Jesus Christ, naging proof, naging patunay na tuloy. Amen. Isa itong pagpapatunay na nabuhay muli si Jesus. Madaming witnesses. Si Cephas, yung 12 disciples, more than 500 believers. Ano pa sabi kay James, to all apostles at maging kay Apostle Paul. Alam niyo po, hindi kontento ang mga skeptics dito, pero kontento ang Diyos Ama na ang kamatayan ng kanyang anak ay kaligtasan sa ating lahat, sa mga nanampalataya at tumanggap sa kanyang anak bilang tagapagligtas. Amen. Kontento po ang Diyos Ama. Hindi ka ba kontento sa pananampalataya? Ang dami kasi, kulang yan, pastor. Kailangan maging mabait. Kailangan ng pagpe-pray. Kailangan ng kabutihan. Kulang ba yun? Kontentong-kontento ang Diyos Ama sa ginawa ng kanyang anak. Pero minsan, ang tao hindi kontento. Mahal ka ng Diyos at gusto kanyang mapawalang sala. Kaya pinadala niya ang kanyang nag-iisang anak upang mamatay on your behalf. Ang kailangan mo lang gawin, kaibigan, ay manampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus para sa iyo. Manampalataya ka na siya'y namatay, inilibing, at nabuhay muli. Tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong buhay. Start a relationship with Him because that relationship can save, not religion. Amen. Let's read John chapter 1, verse 12. Basahin po natin ito. But as many as receive Him, to them He gave the right to become what? Children of God. To those who believe in His name. Ang sino man daw po na tumanggap sa Kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos sa sino mang naniniwala sa Kanyang pangalan. Naniniwala ka ba? Tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? O kung hindi man, gusto mo bang tanggapin si Jesus sa buhay mo, kaibigan? If you want, bago po mag-end ang message na to, aanyayahan po kita na tanggapin si Jesus Christ sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon. Tapusin mo po ang message na ito, ha? Another verse in Romans chapter 10, verse 9. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ano daw po? If you will declare with your mouth that Jesus is Lord and believe with all of your heart that God raised Jesus Christ from the dead, you will be saved. Amen? Ang linaw po na sinabi ng Bible. Believe with all of your heart that Jesus died, that He was buried, that He rose again after 3 days, and you will be saved. This is indeed by grace through faith. Ang sabi po yan ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sabi po dito, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works. Alinaw po, di ba? Hindi po sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Why? Lest anyone should boast. Sabi nyo nga po, by grace. Jesus died for you and me. That's the grace of God. Through faith. Sabi nyo po, through faith. Just to believe with all of your heart na siya'y namatay, inilibing at nabuhay muli at tanggapin mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. Amen. Sabi nyo po, not of works. Not by our own works, but by the finished work of Jesus Christ on the cross. Hindi po kaya tayong iligtas ng ating mga nagawang kasalanan. That's point number 2. Ano po yung point number 2 po natin?
Point number 1 po natin ay satisfactory and sufficient. And point number 2 po natin ay sign for skeptics. Now we will move on to point number 3. Are you ready? Our point number 3 is stress. Sabihin nyo nga po, stress. Hindi po yung mental stress ha, kundi yung stress as to give emphasis, yung pagdiinan talaga. Kaya lang, madami nga po ang nasistress, lalo na kung ang usapin ay patungkol sa kaligtasan ng kaluluwa. Iba-iba po ang pananaw at paniniwala. Pero tayo po ay Bible-based believer. Amen. At hindi lamang po tayo basta nagbabasa, kundi we rightly divide the word of truth. We study who is the one speaking, sino po nagsasalita, and to whom it was spoken, kung kanino niya po ito sinasabi, and to what dispensation God revealed the particular message. Is it for the Israelites people or is it for the body of Christ in this present dispensation of grace? Ganun po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Kaya alam po natin kung paano maliligtas ang isang makasalanan sa panahon po natin ngayon. And that is only by believing with all of your heart that Jesus died on the cross, that He was buried, and that He rose again after 3 days, and by receiving Jesus Christ in your life as Savior. Amen ba yan? Our point number 3 ay stress. Hindi po ba kayo nagtataka kung bakit gano'n na lamang ang pagpupursige, ang pagsistress, ang pag-emphasize ng mga tagasunod ni Jesus sa pag-preach about His resurrection? Alam niyo po, nung nabuhay muli si Lord Jesus, and right after He ascended on heaven, yung kanyang mga disipulong, kanyang mga apostol ay todo bigay sa pagpipreach na si Jesus Christ ay nabuhay muli. This was recorded all throughout the book of Acts. The Acts of the Apostles, and even in all the epistles they wrote, lalo na po sa mga sinulat ni Apostle Paul, no? Yung 13 books, laging in-stress ni Apostle Paul yung pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesucristo. We are going to read some of the verses. Ang una po ay Acts chapter 4, verse 33. Basahin po natin. And with great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Grabe, no? Ano sabi nyo? Sabi nyo nga po, great power. Ang tindi daw po ng kanilang pagbabahagi ng magandang balita na si Jesus Christ ay namatay, ngunit na buhay muli with great power. No? Alam niyo po, bakit ganon? Because their faith was not in vain. Yung kanilang pananampalataya ay hindi nabaliwala nung nabuhay muli si Lord Jesus. Nung siya po was crucified, talagang malaking dagok po yun sa mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Sobrang lugmok po ang kanilang kalagayan, yung kanilang spiritual leader, yung kanilang rabbi, ay yung promised king sa kanila, ipinako sa krus. Talagang down na down po talaga. Sobrang discouraged po sila. But after 3 days and 3 nights, Jesus rose again from the grave. Grabe talaga. When they preached that gospel, they preached with great power. It was a great victory for all the Christians. Yan po ay matinding tagumpay sa ating lahat ng Kristiyano ng ating Panginoong Diyos. Ang ating tagapagligtas ay nabuhay muli. Many are considered to be saviors, but only Jesus, the only one who died but rose again after 3 days. Amen. Kaya gano'n na lamang po ang pagpupursigin nila. Another verse po in Acts 17, verse 2 and 3, Then Paul, as his custom was, went in to them, and for 3 Sabbaths reasoned with them from the scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, This Jesus whom I preach to you is the Christ. Sino po si Apostle Paul? He was once named as Saul of Tarsus. He was a great persecutor of Christians. Siya po ay matinding tagapag-usig ng mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Pinapakulong po niya, pinapapatay po niya ang mga tagasunod, ang mga Kristiyano sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pag-akyat muli sa langit. Matapos po siya ay namatay, inilibing at napagbubuhay muli, at nang siya ay nakaakyat na po sa langit, Saul of Tarsus was a great persecutor. At ang tawag pa nga po niya sa kanyang sarili before ay chief of sinners. Pero sino ngayon si Apostle Paul? Of course, nandun na siya sa langit kasama ng ating Panginoong Diyos, right? Pero nung binago ng ating Panginoong Diyos si Saul of Tarsus at pinangalanan siyang Apostle Paul or Paul, meaning humble,
Okay? Ang ginagawa po niya ay iba na. Biglang bumaliktad ang mundo. Naging masugid na tagasunod na siya ni Jesus at matapang na lingkod ng Diyos. Amen? Ganyan din po nawa tayo mga kapatid. Matapos na malaman at matanggap natin ang katotohanan at kaligtasan, tularan natin ang kasigasigang pinamalas ni Apostle Paul. Amen? Ibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay at kakilala na si Jesus ang tagapagligtas at Panginoon at siya'y nabuhay muli. Siya'y buhay. Amen. Kaya ang sabi po ni Apostle Paul, this Jesus whom I preach to you is the Christ. Sabihin mo po, Christ. Alam niyo po yung kanyang pinagsamang pangalan, Jesus Christ. Ito po ang ibig sabihin nun. Jesus was his human name as announced by Mary and Gabriel in Luke chapter 1 verse 31. Yan po yung pangalan niya bilang tao, Jesus. Samantalang po yung Christ was Jesus' title. Ang ibig pong sabihin noon ay the anointed Son of God, the chosen one, the Messiah, the Savior. Yan pong ibig sabihin ng Christ. Ngayon po, alam na po ba natin ang ibig sabihin ng Jesus Christ? Jesus was his human name and Christ is his title as the anointed Son of God, the chosen one, the Messiah, the Savior, the promised King. Amen. Ano sabi po ng verse? And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Yan po yung talagang pinagre-reason ni Apostle Paul sa kung sino man nakakausap po niya. Ito pong sa Jesus, siya po yung Christ. Siya po yung namatay, inilibing, at siya'y nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw according to the scripture. Sabihin niyo nga po, Jesus rose again. Another one, Jesus is alive. Amen. The resurrection of Jesus Christ demonstrate the redeeming value of the death of the Lord Jesus and proves that his heavenly Father was completely satisfied with his sacrifice. Alam niyo po yung pagkabuhay muli ni Jesus Christ ay pagbibigay kahalagahan sa kanyang kamatayan na ang kanyang kamatayan ay pagliligtas sa ating mga kasalanan. Amen. At ang kanyang pagkabuhay muli ay nakapagbigay ng satisfaction sa ginawang sakripisyo ng anak at nasatisfy doon ang Diyos Ama. Amen. We Christians, we should stress this great truth. Kung tayo po ay nabibigyan ng pagkakataon na makapagbahagi ng mensahe ng kaligtasan, bigyang diin po natin na si Jesus Christ ay buhay. Siya'y buhay. Siya'y buhay. Siya'y buhay. At tayo po ay mamuhay na punong-puno ng pag-asa dahil buhay ang ating Diyos at tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. As I end this message, naunawaan mo na ba ng husto ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesukristo? Ready ka na bang ibahagi din ito sa iba nang sa gayon sila naman ay makatanggap ng mensahe ng kaligtasan? Kapatid, kung ikaw ay tumanggap kay Jesus as Savior and Lord by believing the gospel, you are now justified in the sight of God. Kung tinanggap mo ng buong puso ang ginawa ni Jesus sa krus, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay muli, nung tinanggap mo siya sa iyong buhay bilang tagapagligtas si Jesus Christ, ikaw ay pinawalang sala na sa mata ng Diyos. What the Father sees is the righteousness of His Son Jesus Christ in you. Yan na po ang nakikita ng Diyos sa iyo. Ang katuwiran ng kanyang anak, yan na ang nakikita niya sa iyo. Kahit na dark pa ang past mo. Yes, you heard me right. Kahit na sobrang pangit, sobrang nakakatakot, sobrang lungkot, sobrang sama ng past mo, hindi na yan ang nakikita sa iyo ng Diyos. Nung ikaw ay tumanggap sa mensahe ng kaligtasan at tumanggap kay Jesus, yan na yung nakikita ng Diyos sa iyo. Kahit na meron kang matinding kasalanang nagawa noon, hindi na yan ang nakikita ng Diyos sa iyo. Ang nakikita na sa iyo ng Diyos ay ang katuwiran ng kanyang anak. Kahit papangit ang tingin sa iyo ng iba,
kahit na hinuhusgahan ka pa din ng iba, pinawalang sala ka na ng Diyos. Amen. At kahit na dumating pa sa punto ng buhay mo na muli mong mararanasan ang dark stage ng life mo, ma-involve ka man ulit sa pagkakasala, wag naman sana. Wag, kapatid. At kahit na may mga tao pa rin pangit ang tingin sa'yo, at kahit na may mga tao pa rin hinuhusgahan ang pagkatao mo, ang pagiging Kristiyano mo, hindi na yan ang tingin sa'yo ng Diyos. Ang tingin sa'yo ng Diyos ay banal. Ang tingin sa'yo ng Diyos ay malinis. Ang tingin sa'yo ng Diyos ay pinawalang sala nung ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Jesus, nung tinanggap mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. That's why, brethren, start seeing yourself as how God sees you right now. If you will just see yourself as justified, then you yourself, ikaw mismo lalayo sa kasalanan. Amen. Kung ang tingin mo lang sa sarili mo ay pinawalang sala na ng Diyos, natural lang na iiwasan mo na ang magkasala dahil ikaw ay pinawalang sala na. Amen. Tayo po ay patuloy na magpasakop sa banal na Espiritu Santo upang tayo ay humarap sa mundo bilang isang Kristiyanong naglilingkod sa Diyos, umiiwas sa pagkakasala at nagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan. Amen. God the Father sees you as holy, clean, justified because you believe nung nanampalataya ka sa kanyang dakilang ginawa sa krus, nung tinanggap mo siya sa buhay mo bilang tagapagligtas. Let's worship God for what He has done for you and me. Purihin natin ng Diyos sa bawat panalangin. Lagi mo i-mention ang pagpapasalamat. Panginoong Diyos, Amang Banal, maraming salamat dahil pinawalang sala mo na ako. Kung noon ay ang dami kong kalokohang kasalanan ginagawa, pati ako mismo ay parang nandidiri na sa sarili ko, ngunit nung ako'y nanampalataya sa inyong ginawa, nung ikaw ay pinapasok sa buhay ko bilang tagapagligtas, ipinasa mo sa akin ang katuwiran, ang righteousness ni Jesus Christ. And now you see me as holy, as righteous. Ganyan nawa, kapatid, ang ating nararanasan ngayon. Huwag na tayong mamuhay sa pagkakasala. Kung paanong tinitingnan tayo ng ating Diyos Ama bilang matuwid, bilang pinawalang sala. Naway mamuhay na tayo bilang mga pinawalang sala, nakalaya na sa bondage of sin. Amen. Let's worship God every day in our prayers, in our Sunday service, in our devotions. Lagi nating ulitin ang pagpapasalamat sa Diyos sa kanyang dakilang ginawa sa ating mga buhay. And to you, my friend, kung hindi mo pa natanggap ang pagpapawalang salang ito, look me straight in the eye. Inaanyayahan kita, please, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Manampalataya ka na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing at nabuhay muli para sa iyo. Huwag mo nang palagpasin ang pagkakataon habang napapanood mo ito, habang may nagre-remind sa iyo, habang nangungusap pa sa iyo ang banal na Espiritu Santo. Be reconciled to God. Please, my friend, be reconciled to God. And if you want to start a relationship with Jesus right now, I am inviting you, my friend, to please bow down your head and close your eyes and talk to God right now with humility. Are you ready? Pwede bang ipikit mo ang iyong mga mata at iyuko ang iyong ulo? At kausapin mo ang Diyos ng buong puso. Handa ka na? Pwede kang sumunod sa panalangin ito. Amen? Sabihin mo, kaibigan, Amang Banal, nais ko pong magsimula ng relasyon sa inyo. Inaamin ko po na ako'y isang taong makasalanan. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus, inilibing,
at nabuhay muli pagkatapos ng ikatlong araw. Kaya ngayon po, binubuksan ko ang aking puso. Pumasok ka po, Panginoong Jesus. Dahil tinatanggap po kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay ko. In Jesus' name. Amen. Kung ikaw po ay sumunod sa panalangin yon, please connect with us so that we can pray for you. Okay, just leave a comment at meron po na mag-follow up po sa inyo. We will communicate you and we are going to pray for you po. At tayo po ay magkapatid na po sa pananampalataya. Purihin po ang ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Mga ka-e-worship, lubusan mo na bang naunawaan ang gospel, ang mabuting balita na si Jesus ay namatay, inilibing at pagkabuhay muli? Lubusan mo na bang naunawaan ang katuwirang ipinaglaban ng ating Panginoong Jesus? Lubusan mo na bang naunawaan ang imputation, ang justification, ang sanctification? Kung ang sagot mo sa lahat ng tanong na yon ay yes, congratulations! Ikaw nga ay isa ng ganap na anak ng Diyos at ikaw na rin ay handa nang magbahagi ng mensahe ng kaligtasan sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong mga kakilala at kaibigan. Ikaw ay isang ganap na ambassador for Christ. Tayo po ay magkakaroon ng panibagong topic sa susunod na linggo. Hanggang sa susunod na e-worship, to God be all the glory. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Ginubatan Grace Gospel Church of Christ. Thanks to Commission, and please hit the bell button para po kayo ay mabigyan po namin, mapadalhan po namin ng mga susunod na e-worship bawat linggo. Hanggang sa susunod, paalam!